Good morning po sa inyong lahat at ito muli ang inyong lingkod si Erwin Sambat mula sa Solar Kapampangan para magturo ng konting kaalaman tungkol sa solar. Topic po natin ngayon ay tungkol sa paggawa ng battery bank na 12 volts using 18650 batteries. Okay, so ano po yung mga kailangan natin sa paggawa ng battery bank na ganito? Siyempre, kailangan natin ng 18650 batteries. Bali ito pwede nyo makuha sa mga used old laptop batteries or pwede kayong bumili online, marami nito, napakamura lang nito. Sa Shopee at sa Lazada marami nito. So for demonstration purposes, gagamit lang muna tayo ng tatlong piraso. So gagawin natin is 1P 3S. Magsiseries tayo ng tatlo, kaya 3S, 3 series, 1 parallel. Ito pala, ilalagay ko na lang sa description, sa ilalim ng description ng video ito, yung kung paano i-assemble yung diagram ng BMS. Ang pangalawang kailangan pala itong BMS. Importanteng meron tayong BMS mga kaibigan. Kasi kapag wala tayong BMS, ang mangyayari, walang protection ng mga 18650 na to at possible na madaling masira dahil walang protection na magka-cut sa kanya kapag mag-overcharge or magdi-disconnect kapag over-discharging na yung mga battery mo. So napaka-importante ng BMS. Ang BMS po ay napakaraming binebenta online na ganito at itong napili ko ay para sa design na 3S 25 amps. Ito po. Kung makikita ninyo dito na lang sa malaki para mas kita. 25 amps ang capacity ng BMS na to. So, ano pa ba yung mga kailangan? Itong battery spacer na tinatawag, syempre, some wires at soldering iron. So, explain ko lang muna dito sa BMS. Sa BMS, minsan kasi marami nalilito kung paano i-assemble itong BMS, pero kung alam lang natin pagkakasunod, ay napakadali lang po nito. Ang unang tatandaan lang po natin, since 3S ito, ay meron siyang tatlong positive. Kung ilan po yung series na nandun, halimbawa sa 12 volts 3S, ganun po dami ang mga positive na nandun sa ano niya. Ganito po yun. Kung titingnan nyo dito sa diagram, meron siyang B1, number 1, B2, number 2, at sa ibang BMS, may design na nakalagay B3 itong B plus na to. Pero sa iba naman, B plus lang nilalagay. So, tandaan lang natin na kapag nilagay ang B plus, automatic ito yung last number ng BMS. B1, B2, at B3 or B plus. Okay. So, isa pang tandaan natin, dito sa BMS, since alam na natin yung tatlong B1, B2, B3 na positive, ay yung battery minus. Ang battery minus or battery negative, ito yun. Mamaya makita nyo kung ito yung magiging guide natin sa pag-start ng pagbuo ng BMS, yung B minus. At ang pinakahuli ay yung mga terminal, power terminal ng power positive at power negative. Dito natin itatap yung power ng ating BMS. Dito lalabas ang 12 volts ng ating battery bank na gagawin. Okay. Okay. Siya nga po pala, merong ibang BMS na parang mali yung pagkakasunod-sunod. Kasi dati, nung una akong bumili nito, sinundan ko yung pagkakasunod ng B1, B2, saan yung B1? Ito yung B1, ito yung B2, at ito yung B3. Kapag sinundan po natin itong B1, B2, B3 tulad nung nasa diagram, dapat tatama yung ating voltahe pag tinest na natin itong power output na to. Pero, sa design na to, nung tinest ko yung power nito, ay nasa 7 volts lang ata yun, nung sinundan ko yung pagkakasunod ng B1, B2, and B3. Pansinin po natin, lalapit ko. Kung mapapansin nyo, dapat yung pagkakasunod ng battery na B1,
B2, B2 at B3, dapat pataas ang voltahe. Pero pansinin niyo po yung nangyari dito. Sa B1, nasa 11.1 volts agad yung voltahe. Sa B1 pa lang, sa B2, nasa 7.4 at sa B3, 3.7. Kung mapapansin nyo, parang baliktad ang nangyari dito. So si B3, dapat ganito po yung pagkakasunod. Si B1, hindi dapat dito sa 11.1. Nandito dapat siya sa 3.7 volts. Tapos si B2, since tama ito kasi nasa gitna to, B2 7.4 at ang B3 dapat yung 11.1. Ito dapat si B3. So kapag sinundan po natin itong yung B1, B2, and B3, mamali po ang lalabas na output. Ang sundin po natin, just in case na maka-encounter kayo ng ganitong BMS na baliktad yung niya, umpisahan nyo po kung saan kung meron siya naka-indicate na volts ng battery positive na tulad nito 3.7. So kahit B3 ito po ang gawin nating B1. Ito si B2 the same at itong si B1 na nandito, ito yung magiging B3. So tandaan lang po natin yon para maiwasan yung mamali ang output na lalabas na 12 volts talagang lalabas. Sundin po natin ang volts kung merong available na volts ang nakalagay dito sa BMS. Pero kung ang case nito, kung ang B1 nakalagay dito is 3.7, ang B2 7.4 at ang B3 is 11.1, tama na po yun. Sundin na po natin ang B1, B2, and B3. Pero sa case na to, mali siya. Imbis na dito dapat si 3.7, B1, B2, at B3. Yun po yung susundin natin. Yung pagkakasunod ng ascending po siya. Number 1, B1, B2, and B3. Tandaan lang po natin yun. Okay, so ang susunod po, so para hindi masyadong maba ang video ko, sinolder ko na yung lahat ng mga terminal dito mula sa battery minus, power positive, si B2, si B3, at si B1. Nilagyan ko na po sila ng wire. Pero kung may available po kayong para sa P+, at sa ito po, mas maganda kung meron kayong red wire na ganito. Ito po, red wire. Para mas madali ma-identify po yung positive sa negative. Kaya lang ako wala akong available na wire na red dito. So, na po. Pero mas safe po na gumamit ng red wire para sa color coding. At ito, kung may black wire kayo, mas maganda. Black yung negative at red yung positive. Anong gagawin po is okay, po lang. Yung battery spacer, pasok na po natin sila isa-isa. Si B1, ayan. Ay si battery 1. Tapos, since po to, palito na lang po natin to para madali. Ayan. Ito. Tapos, alternate po yan. Positive, negative, positive. Tapos, takpan na po natin dito sa kabila ng battery spacer. Okay, gagawin po muna natin, pagkatapos natin ma-assemble itong battery, ay malagyan ng battery spacer, isi-series na po natin to para mabuo ang 12 volts. So ang pagsi-series po, magdudugtong yung positive sa negative ng B1 at B2 at yung positive at negative ng B2 at B3. Okay, ganito lang po yan. Mas maganda po, iano natin yung positive, ito yung gawin natin guide. At kung ito, magdudugtong itong dalawa na to, negative at positive. Dito tayo mag-start ng positive, tapos itong negative ng positive na yon at ang positive nito ay magdudugtong para mangyari parang dito sa diagram, dudugtong siyang ganon at ganon. So, imbes na pagdudugtongin natin kung ganon, since naka-arrange silang ganyan, kailangan natin ng connecting wire. Pwede yung natin gamitin yung tabbing wire at kung wala tayong spot weld, solder na lang po natin. Okay.
Okay, so subukan ho natin kung bubuo na yung 12 volts dito para sure na alam na natin na connected lahat. So, natin sa negative, sa positive. Ayun, napakababa pa. 10.2, lowbat na ho to. Yan, mababa ho kasi hindi pa na-charge to. So, 10 volts, ayan, tatlo na yan. Ako kadalasang ginagawa ko, iniipit ko lang po siya dyan. At tinatapat ko, hanapin ko muna yung minus, yung battery minus, at nilalapit ko dun sa may negative. Pwede kayo magsimula, ito po ang magiging guide nyo, si battery minus. Hanapin nyo po yung negative side ng battery natin, kahit ano po sa dalawa kayo mag-start. Kung saan malapit ito, pwede dito, para gaganon ko, or dito, kung ibabaliktad ko, pwede rin dito. Nasa inyo po yan kung paano yung design na gusto nyo. Pero importante nasa gitna siya para mas madali nating wrap mamaya. Ayan. So, ayan, sakto lang siya. Ayan. Okay. Okay, so okay na yan. Pangalawa po is hanapin natin si B1. So hanapin natin 3.7. Okay. So si B1 ho, kapag nag-start tayo sa negative, ang unang B1 niya is itong positive nung negative na yon. Itong una. So ito yung negative na inunahan natin. So si B1 lagi kung ano yung positive nito. Sundan lang natin yung cell na yon. At ito si B1. Okay na si B1 na 3.7. Ignore natin yung B3, B1 yan. So, susunod is yung B2. Okay, so saan natin hanapin si B1? Ulitin nun natin. Ito yung negative. Si B1 ito, ang mangyayari yun, susunod na cell na ito, hanapin nyo ang positive niya. Ito yun. Ito yung B2 nun. Pangatlo, ito yung B3. Ito ang B3. Ito yung ang B3, ito po yun. Positive B3. Okay. So, nandyan na ha. Ito na. Si negative, una, ang pinaka-importante dito, yung battery minus, yun ang pinaka-guide natin. At dahil dito tayo nag-start, ito yung magiging B1. Ito yung B2, sa susunod na cell, at sa susunod na cell na pangatlo, ito yung positive. Lahat to ng positive ng B1, B2, and B3. Okay. So, ayun. Nabuo na po natin. So, testing na po natin. Since nalagay ko na rin ng positive at negative ng terminal, kung maglalabas ito ng ng voltahe na nasa 10. Ayun. Ayan ha. Pwede kayong gumamit ng tester. Pero ako, ginamit ko lang itong voltmeter. Pero tester pwede rin ha. Ayan, kita nyo po. Ayun. Okay, so successful. Ito na po ang ating voltmeter. Tapos, ang ating 12 volts na battery pack. Medyo magulo lang, pero ayusin nyo lang po ang mga ano nyo para sa demonstration lang ho, para makita nyo kung paano nagwo-work at pag-assemble ng BM. Ngayon, kung ano po, mas maganda is after nyong balutin nyo ho ng kahit electric tape lang ho kung wala kayo nung pang-wrap na kulay blue na. Tapos, huwag
nyo lang kaya magdikit ang dalawa. Napaka importante ho na hindi nyo pagdikitin yung dalawa. Kung meron kayong ano, ay ipaparallel nyo na mas marami. Parang ganito. Okay, so 4 na parallel, 3 series. Kapag 12 volts, so usually laging 3 ang gamit na lithium ion. Kapag naman like PO4, ito, tulad itong 32650, 4 ho, 1, 2, 3, 4 ang ginagamit para makapag 12 volts tayo. Kasi mas mababa ang voltahe ng ito kumpara din sa 18650. Konti lang naman ang diferensya, pero ginagawang 4 lagi yung 32650. Dito 3 lang ho. Ingat lang po sa paggawa ng battery bank. Minsan kasi pag nag-short ito, biglang nag-spark ng malakas. So, ingat-ingat lang po at aralin mabuti to kung paano gumawa. At pag nalaman nyo na to, parang napakadali na lang palang gawin ito. Maraming salamat po at kung nagustuhan nyo po ang video na to, pasubscribe na lang po sa aking channel at hanggang sa muli po, ito ang inyong lingkod ulit si Erwin Sambat mula sa Solar Kapampangan.